continues our discussion about the life of Jose Rizal on Chapter 3, about ophthalmic surgeons in Hong Kong in 1891 to 18. Rizal left Europe from Hong Kong, where he lived from November 1891 to June 1892. Umalis si Rizal sa Europa at nagtungo sa Hong Kong, kung saan siya nirahan mula sa November 1891 hanggang Hunyo 1892. Sa panahong ito, pinagpatuloy niya ang kanyang mga hadikaing makabayan at pinaghandaan ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang reforma sa mapayapang paraan. His reason for leaving Europe were life were unbearable in Europe because of his political differences with Marcelo H. del Pilar and other Filipinos in Spain. Ang buhay ay hindi matiis sa Europa dahil sa kanyang hindi pagkunawaan sa politika, kasama si Marcelo H. del Pilar at iba pang Pilipino sa Espanya. Naging mahirap at magulo ang buhay ni Rizal sa Europa dahil sa alitan sa mga kasamahan niyang Pilipino. Lalo na kay Marcelo H. del Pilar, nagkaroon sila ng hindi pagkasundo sa mga layunin at pamaraan sa kilusang propaganda. Kaya nawalan siya ng gana at kapayapaan doon. Next, to be near to idolize Philippines and family upang mapalapit sa kanyang inugulong Pilipinas ang kanyang pamilya. Ninais ni Rizal na umalis sa Europe at lumapit sa Pilipinas dahil mahal-mahal niya ang kanyang inang bayan. Bagamat nasa ibang bansa siya, ang puso't isip niya ay laging nasa Pilipinas. Bukod dito, labis niyang namimiss ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, mga kapatid at iba pang mahal sa buhay, na matagalan niyang hindi nakasama, at paglapit sa kanilang nagbibigay sa kanyang lakas ng loob na inspirasyon upang ipapatuloy ang kanyang layunin. Rizal left Jan for Paris on October 3, 1891. Umalis si Rizal sa Jan patungo sa Paris noong October 3, 1991. Iniwan ni Rizal ang lungsod ng Jan sa Belgium at nagtungo sa Paris, France noong ika-3 ng October 1891. Ginawa niya ito matapos ipag-imbag ang kanyang nobilang El Filibusterismo at bilang bahagi ng kanyang patuloy at paglalakbay sa Europa upang itaguyod ang kanyang mga layunin makabayan. Next, he proceeded by train to Marseilles. On October 18, he boarded a steamer's Melbourne bound for Hong Kong. Sumakay siya sa tren patungo sa Marseilles at noong October 18, sumakay siya sa barkong Melbourne patungo Hong Kong. Pagkatapos niyang magmula sa Paris, bumiyahe si Rizal sakay sa train papuntang Marseilles, isang lungsod sa timog ng France. Pagdating doon noong ika-18 na October 1891, sumakay siya sa isang barko na tinatawag na Melbourne, na patungo naman sa Hong Kong. Ginawa niya ito bilang bahagi ng kanyang planong bumalik sa Asia upang magpapalapit sa Pilipinas ng kanyang pamilya. He brought with him a letter of recommendation by Juan Lona from Manuel Camus, a compatriot living in Singapore, and 600 copies of the Pili Juan Lona Manuel Camus. Habang patungo sa Hong Kong, may dala si Rizal na sulat ng rekomendasyon na isinulat ni Juan Luna para kay Manuel Camus, isang Pilipinong nanirahan sa Singapore. Ang liham na ito ay maaring ginagamit upang pakilala o humingi ng tulong kay Camus sakaling dumaan si Rizal sa lugar. Bukod dito, may dala rin siyang 600 kopya ng kanyang nobelang El Filibusterismo sa layunin niyang ipahalaganap sa mga Pilipino upang gisingin ang damdamin ng makabayan at ipakita ang mga katiwalaan sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. Manuel Camus, during the time he was the student and was made as a Mason on October 12, 1898 in Jetland and the Ace of Lodge number 508 in Singapore under the jurisdictions of the MW Grand Lodge of England. He then became a senator of the Philippines in his latter years. Si Manuel Camus ay isang kababayang Pilipino sa nakatira sa Singapore noong panahon ni Rizal. Habang siya ay nag-aaral, naging aktibo siya sa Masoneria, isang kilusang panlipunan at filosopikal na madalas na kinasasangkutan sa mga reformista at kabayang Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Ang kanyang pagiging Mason ay formal na kinilala sa isang lodge pangkat ng Mason na kinokontrol ng Grand Lodge of England. Sa kalaunan, dahil sa kanyang kakayahan at kontribusyon, umangat siya sa politika at naging senador ng Pilipinas, isang mahalagang posisyon sa pamahalaan. There were over 80 first-class passengers, mostly Europeans, including 2 Spaniards,
Sa biyaheng ni Rizal sakay sa barkong Melbourne patungo sa Hong Kong, siya ay kabilang sa mga pasahirong nasa unang klase o first class. Ayon sa tala, may mahigit na 80 katao sa klaseng ito, sa karamihan sa kanila ay mga Europeans, kabilang dito ang 2 Kastila, na maaaring naging dahilan para mag-ingat si Rizal dahil alam niya siya ay may kinakaharap na panganib mula sa pamahalaang Espanyol. He befriended many missionaries, and one of them is Father Roach. As a tireless, which he enjoyed playing chess with, he even wrote the Bolometrit saying, habang nasa Hong Kong, nakipagkaibigan si Rizal sa mga misyonaryo at isa sa mga naging malapit niya ang kaibigan na si Father Roach, isang misionaryong nagmula sa Cherols, isang lugar na Australia. Madalas nilang gawing libangan ang paglaro sa chess. Ipinahayag ni Rizal sa kanyang liham kay Bolometrit na ang ganitong simple sandaling kasama ang mga kaibigan ay nagbibigay sa kanya ng kasayahan at aliw. He is a fine fellow and Father Damaso without pride and malice. Inilarawan ni Rizal na si Father Roach bilang isang mabuting tao at sa kanyang paghahambing, sinabi niya siya ay tulad ng amang Damaso na isang karakter sa kanyang nobela, ngunit wala ng kayabangan at masamang intensyon. Sa nobilang No Limitang Hari, si Ama Damaso ay isang pari na mayabang at makapangyarihan, ngunit si Father Roach ay ayon kay Rizal ay hindi tulad niya, siya ay mabuti at walang masamang hangarin, kaya't naging magkaibigan sila. One evening at the dinner time, the passengers were having their meals in dining room, resolving the only Asian was eating alone at one table. Near him was the baker tables occupied by some German ladies who were grilling eatings and gossiping about the lone Asian male who was quietly taking his meal. Rizal was fluent in German, understood what the talkative German ladies were saying about him, but he simply kept silent, letting the ladies enjoy their gossiping. Isang gabi habang oras ng pagkain, ang mga pasahero ay kumakain ng dining room ng barko. Si Rizal ay bilang tanging Asyano at kumakain mag-isa sa isang mesa. Malapit sa kanya may isang malaking mesa na pinagtitininginan ng ilang mga babaeng German. Nang masayang kumakain, nag-uusap tungkol sa nag-iisang lalaking Asyano, which is si Rizal. Tahimik na kumakain si Rizal na bihasa sa wikang German at maunawaan ang mga sinasabi ng mga magugulong babaeng German tungkol sa kanya. Ngunit tahimik lang siya at hindi nagbigay pansin. Pinili niyang hindi magsalita at hayaan na lamang ang mga babaeng magpatuloy sa kanilang chismis. Sa eksenang ito, ipinakita ni Rizal ang kanyang kalmadong ugali at pagiging hindi pikon sa mga hindi kanais-nais na pag-uusap. Bagamat narinig niya ang mga puna at chismis tungkol sa kanya, pinili niyang huwag makialam at hayaang magpatuloy ang mga babae sa kanilang walang saysay na usapan. Suddenly, the fast-running streamers countered a heavy squall at the door of the dining room was pulled open. Nobody among the passengers who were busy eating stood up to close the door. A lady said his companion in German, "If this man in front of us were gentle, he would close the door." Upon hearing her remark, Rizal, without saying a word, stand up and close the door, after which he resumed his seat. He then conversed with the German ladies in perfect German. Of course, the German ladies were very much impressed, and after they treated Rizal with admiration and respect despite his brown skin, for he was a cultured gentleman. Bigla, habang mabilis ang takbo ng barko, malakas ang unos ng hangin at ang pinto ay biglang bumukas. So, walang isa sa mga pasahirong tumayo dahil abala sila sa pagkain. So, isang babaeng nagsabi sa kanyang mga kasamahang wikang German, kung ang lalaki daw tumayo, ito dahil isang gentle. Siya ay isang magsasarang pinto. Pagkarinig ni Rizal, sinabi ng babae nang hindi nagsalita. Tumayo si Rizal at isinara ang pinto. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang upuan at nagsisimula siyang makipag-usap sa mga babaeng German gamit ang fluent German. Siyempre, nahiya ang mga babae at mula noon, tinatrato nila si Rizal na may paggalang at paghanga kahit siya ay may kayumangging balat dahil nakita nila siya ay bilang isang kulturang gentleman. Sa sitwasyong ito, pinakita ni Rizal ang kanyang disiplina, dignidad at kausayan sa pagpakita ng pagiging maginoo at
mahinahon. Hindi siya nagpapadala ng mapanirang komento ng mga babae at halip ay pinaabot niya ang kanyang galante at matyagang ugali na nagbibigay sa kanyang respeto mula sa mga pasaherong German, pati sa kabila ng kanyang kulay ng balat. November 20, 1891, Rizal arrived in Hong Kong. Ipinahuwatig ng pitsang ito ay pagdating ni Dr. Jose Rizal sa Hong Kong kung mula sa Europe. Sa panahong ito, umalis siya sa Europa upang umiwas sa patuloy na banta sa kanyang buhay at upang ipagpatuloy ang kanyang mga layunin sa ibang bansa. Malaga ang Hong Kong dahil isa ito sa lungsod na may malaking populasyon ng mga Pilipino na isang ligtas na lugar para sa mga reformista tulad ni Rizal. He was welcomed by the Filipino resident, especially his old friend Jose Mabasa. Pagdating ni Rizal, mainit siyang tinanggap ng Pilipino na sa Hong Kong na karaniwan ay mga eksel o taong naghangad din ng pagbabago sa Pilipinas. Isa sa mga unang sumasalubong sa kanya ay si Jose Mabasa, isang kilalang reformista at dating tagapagsuporta ng mga kilosang makabayan. Si Basa ay matagal na kaibigan ni Rizal na naging mahalagang katuwang niya ito sa mga gawaing pangpolitika sa labas ng bansa. Next, he then established his residence at number 50 Aklar Street and number 8 Witness Tourist, where he also opened his medical clinic. Matapos makapanirahan sa Hong Kong, nagpatuloy si Rizal sa kanyang bagong tirahan sa Aguilar Street at Wignoxola. Hindi lamang siya inirahan doon, kundi nagbukas din siya sa isang klinikang medikal upang magamot ng mga pasyente at magkaroon ng hanapbuhay. Isa ito sa paraan niya upang manatiling produktibo at makatulong sa kapwang Pilipino habang isinusulong pa rin ang kanyang advokasya sa labas ng Pilipinas. December 1, 1891, he wrote his parents asking their permission to return home. Noong December 1, 1891, sumulat si Rizal sa kanyang mga magulang upang humingi ng kanyang pahintulot na pumalik sa Pilipinas. Sa liham na ito, ipinahayag ni Rizal na ang kanyang kagustuhang bumalik sa Pilipinas, ngunit bago siya gumawa ng hakbang, ninais niyang humingi ng pinutulot sa kanyang magulang. Ito ay isang papakita ng respeto at pagmamahal ni Rizal sa kanyang pamilya dahil gusto niyang siguraduhin ang kanyang desisyon ay tatanggapin at mapaliwanag sa kanila. Next, on the same date, his father-in-law Manuel T. Hidalgo sent him a letter related the sad news of the deportation of 25 persons from Calamba, including your father, Nining Sisa, Losha Pasiano, and the rest of us. Also stated in his letter that he was the preparing letter to the Queen Regent of the Spain explaining the Calamba situation in order to secure justice, evidenced as ang liham. Sinabi ni Hidalgo na ang mga nabanggit ay pinaalis mula sa kanilang mga bayan sa Calamba kasama sa mga naapektuhan ang malalapit na kamag-anak ni Rizal kabilang ang kanyang ama at mga kapatid. Idinagdag ni Hidalgo na ang kanyang liham na siya ay nagsulat ng isang liham para sa Reina Regenta sa Espanya na magpaliwanag ng sitwasyon ng Calamba at humiling ng katarungan para sa kanilang pamilya at mga kababayan. Ang kanyang layunin ay makuha ang atensyon at otoridad na matugunan ang mga paglabag ng kanilang mga karapatan. If the Queen will not listen, we will write to Queen Victoria, England, a feeling of protection in the name of humanity. Kung hindi makinig ang Reynang, magsulat kay Reina Victoria na Inglaterra upang humingi ng proteksyon sa ngalan ng kabutihang panlahat. Sa bahagi ng liham ni Manuel T. Hidalgo, ipinahayag niya ang kanyang plano kung sakaling hindi pakinggan ni Reina Regina ang Espanya ang kanilang apila. Kung hindi nila makuha ang katarungan mula sa pamahalaang Espanyol, nais niyang magsambit sa kahilingan sa Reina Victoria na upang humingi ng proteksyon para sa kanilang pamilya at komunidad batay sa mga prinsipyo ng pagkalinga sa kapwa at pagkatao. Ang hakbang na ito ay isang pagtatangka at makuha ang atensyon ng isang makatarungan at makatawid na bansa upang magbigay ng tulong. Family reunion in Hong Kong. Before Christmas of 1891, he was gladly by arrival of his father, brothers, and Salvatier's Albalto, his brother-in-law in Hong Kong. Bago magpasko ng 1891, natuwa si Rizal sa pagdating ng kanyang ama, kapatid, at Silvestri
Ubaldo, ang kanyang bayaw sa Hong Kong. Ang kanilang pagdating ay nagbigay saya kay Rizal dahil muli niyang makasama ang kanyang pamilya sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinaharap sa Pilipinas. Ang pagkakataong ito ay naging mahalaga kay Rizal dahil sa kabila ng mga paghihirap, naramdaman niyang buo at suportado siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Not long afterward, his mother and sisters, Losha, Zespia, and Trinidad also arrived. Pasiano Don Francisco, Doña Teodora Jose Palosha Trinidad. Hindi nagtagal, dumating din sa Hong Kong kung ang kanyang ina at mga kapatid na sina Losha, Josefa, Trinidad. Ang kanilang pagdating ay isang malalaking kagalakan kay Dr. Jose Rizal. Sa wakas, buo muli ang kanyang pamilya at nagkasama niya ang kanyang ina at mga kapatid na nagbibigay sa kanyang lakas at suporta sa kabila ng mga pagsubok ng kanyang dinaranas. January 31, 1892, writing a Blooming Treat, he said, "Here I practice as a doctor, and I have here many of influenza because there is a epidemic through the newspaper. I am informed that this sickness is also causing revenge in Europe. I hope you, your esteemed family, will be spared in our house. My mother's, my brothers-in-law, and one of my sisters and sick. Thank you, God. They are out of dangers." Sa liham na ito, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pag-aalala para sa Blood-Meteorite at sa kanyang pamilya dahil epidemya ng trangkaso na kumalat na hindi lamang sa Hong Kong kundi pati sa Europa. Kasabay nito, ibinahagi rin niya ang kanyang mga ginagawang bilang doktor at ang kalagayan ng kanyang sariling pamilya kung saan ilan sa mga kanilang nagkasakit pero nagkaligtas sa panganib. Ipinakita ng liham na ito ang dedikasyon ni Rizal bilang manggagamot at ang kanyang malasakit hindi lamang sa pamilya kundi pati sa kanyang mga kaibigan. Dr. Lorenzo P. Marquez is a friend of admirer who helped him to build a wild clientele. Si Dr. Lorenzo P. Marquez ay isang doktor na naging mabuting kaibigan at tagahanga ni Dr. Jose Rizal habang siya ay nasa Hong Kong. Bilang respeto at paghanga kay Rizal, tinulungan niya ito na makilala sa komunidad at mailapit sa mga posibleng pasyente. Dahil sa tulong ni Dr. Marquez, unti-unting lumawak bilang ang mga taong nagpatingin kay Dr. Jose Rizal, kaya naging matagumpay ang kanyang klinikang medikal sa Hong Kong. Malaki ang naitulong ni Dr. Marquez at magpapalaganap ng profesional na reputasyon ni Rizal sa lugar. He successfully operated his mother's left eye that he was able to read right again. Isa sa mga pinakatanging personal na tagumpay ni Jose Rizal bilang manggagamot ay matagumpay na operasyon niya ang kaliwang mata ng kanyang ina si Doña Teodora Alonzo. Noon ay unti-unting namawalang paningin ni Doña Teodora kaya't hirap na siyang magbasa at magsulat. Dahil dito, ginamit ni Rizal ang kanyang kaalaman sa medisina at ophthalmolohiya upang operahan ang kanyang ina. Sa tulong ng kanyang husay, naging matagumpay ang operasyon at naibalik ang paningin ng inang kaliwang mata. Dahil dito, muling nagkaroon ng kanyang kakayahang magbasa at magsulat si Doña Teodora, isang bagay na lubhang malaga sa isang edukadang ina tulad niya. Ipinakita rin ng pangyayari na ito ay malasakit ni Rizal sa kanyang pamilya. January 31, 1892, writing to Blooming Treat, he said, "Here I am practicing as a doctor and I have heard many of influenza because there is an epidemic through the newspaper. I am informed that the sickness is also causing a reference to Europe. Hope you and your esteemed family will be spared in our house. My mother and my brother-in-law and one of my sisters are sick. Thanks God, they are out of danger." Sa liham na ito, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pag-alala para sa Blood-Meteorite at sa kanyang pamilya dahil sa epidemyang trangkasong kumalat na hindi lamang sa Hong Kong kundi pati sa Europa. Kasabay nito, ibinahagi rin niya ang kanyang mga ginagawa bilang doktor at ang kalagayan ng isang sariling pamilya kung saan ilan sa kanila ang nagkasakit pero nakaligtas sa panganib. Ipinakita ng liham na ito ang dedikasyon ni Rizal bilang manggagamot at ang kanyang malasakit hindi lamang sa pamilya kundi pati sa kanyang mga kaibigan.
Rizal was given a moral support and a substantial aid in his medical practice in Hong Kong from the some of his friends in Europe. Sa kabila ng kanyang paninirahan sa malayo, hindi siya nakalimutan ng kanyang mga kaibigang European na maniwala sa kanyang kakayahan bilang doktor at makabayan. Nagpadala sila ng suporta upang magtulungan siya sa pagtatag at pagpakatakbo ng kanyang klinika upang mapanatili ang kanyang misyon. Ang makatulong sa kapwa sa Pilipino ay pinagpatuloy ang kanyang layunin makabansa kahit nasa ibang bansa. Ipinakita nito na malawak ang tiwala at respeto ng mga dayuhang kaibigan ni Rizal sa kanya. So, Mr. Boustead, the father of Nelly Boustead, who wrote him of March 21, 1892, praising him from his medical professions. Sa kanyang liham, ipinahayag ni J. Boustead ang kanyang paghanga sa kahusayan ni Rizal sa larangan ng medisina. Ang pagpapuri ito ay patunay na si Rizal ay hindi lamang iginagalang bilang isang makabayan at manunulat, kundi bilang isang profesional na manggagamot na may malasakit sa kapwa. Ang pagkilala ni J. Boustead at mahalaga rin dahil ipinakita nito ang patuloy na suporta ng mga dating kaibigan ng pamilya. Dr. Ariston Bautista Lin sent him a congratulatory letters and a book of a diagnostic pathologist by Dr. H.R. Cow and another medical book entitled A Diagnostic of McNick. Pagbati ng regalo ito ay pagpakita ng pagkilala ni Dr. Bautista Lin sa tagumpay ni Rizal bilang isang doktor. Ipinapakita rin nito ang pagkakaibigan at profesional na respeto sa pamagitan nila. Ang mga librong ipinadala ay may kinalaman sa pagsusuri at pagdiagnose ng may sakit na malaking tulong sa pag-unlad sa kaalaman ni Rizal sa medisina, lalo sa kanyang practice sa Hong Kong. Isa rin itong patunay na si Rizal ay patuloy na pinagyayaman ang kanyang profesional na kakayahan kahit abala siya sa mga gawaing makabayan. Next, Dr. Antonio Vergel de Dios offered him his services for the purchase of medical books and instrument which might need his professions. Ipinapakita nito ang malasakit at suporta ni Don Antonio kay Rizal hindi lamang bilang kaibigan kundi bilang isang taong nagmamalasakit sa misyon ni Rizal bilang magagamot at makabayan. Sa panahong na nagsisimula pa lamang si Rizal sa kanyang klinika Hong Kong, mahalaga ganitong uri ng tulong upang masigurado na may sapat siyang kagamitan at kaalaman para maglingkod ng mahusay at sa mga pasyente lalo na sa mga kapwang Pilipino. Next, Rizal possesses the qualities of the great ophthalmic surgeons. In the world of Dr. Geminiano de Ocampo, a distinguished Filipino ophthalmologist, he had all the qualities that would make an ideal ophthalmic surgeon. He kept analytic intellect, a lightness of the touch, of artistry, of a painter's courage and imperturbability, a broad and deep knowledge of medicine and ophthalmologist, and last but not the least, he had been properly and adequately trained by the masters ophthalmic of surgeons. Ang pahayag na ito ay nagbibigay pugay sa husay ni Rizal bilang isang espesyalistang doktor sa mata. Bukod sa kanyang pagiging makabayan at manunulat, siya rin ay isang profesional na may mataas na antas sa kasanayan sa agham medikal. Ang kombinasyon ng talino, sining, tapang, kaalaman at tamang pagsasanay ay nagpapatunay na si Rizal ay hindi lamang bayani sa politika kundi bayani rin sa larangan ng medisina. Rizal conceived the establishment of Filipino colony in North Borneo or Sabah. Ang planong ito ay bunga ng kanyang pagmamalasakit sa kapakanan ng mga Pilipino na wala ng tirahan at kabuhayan, partikular ang mga taga-Calamba. Pinaalis sa kanila mga lupa ng pamahalaang kolonyang especially layon ni Rizal na bigyan sila ng panibagong simula na ligtas na pamumuhay sa ilalim ng isang maayos na pamahalaan, hindi tulad ng mapang-aping kolonyalismong Espanya. Sa kolonyang ito, nakapagtatayo ng sariling komunidad ang mga Pilipino kung saan sila ay may malayang kabuhayan at may dignidad. Pinakita ng planong ito na malawak na pananaw ni Rizal bilang leader na hindi lamang lumalaban sa papel kundi sa aktwal na
naghanap ng praktikal na solusyon para sa kapwang Pilipino. Next, he planned to move those Filipino families to the British-owned island and live out in a virgin wilderness of New Calamba. Sa planong ito, nais ni Rizal na magkaroon ng lugar ang mga Pilipinong pinilit na lisanin sa kanilang mga tahanan sa Calamba dahil sa pag-uusig ng mga otoridad sa Espanya. Isla ng North Borneo na mayaman sa luntian at likas na yaman. Kaya't ito isang magandang lugar upang magtatag ng isang komunidad kung saan ang mga pamilyang Pilipino ay makapagsimula muli. Sa bagong poong ito ay makabuo sila ng isang tahimik na masaganang maayos na pamumuhay na may kasaranlan at kalayaan mula sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. Next, March 7, 1892, he went to Sandakan on board of ship Menon of Negatide where the British authorized for the establishment of Filipino colony. Ang layunin ni Rizal sa pagpunta sa Sandakan ay upang makipag-ayos sa mga opisyal ng Britanya at ipresenta ang kanyang plano na ilipat ang mga pamilyang Pilipino sa isang bagong kolonya sa isla ng North Borneo. Nais niyang magtatag ng isang komunidad na malaya sa mga pag-uusig ng pamahalaang Espanyol. Ang hangpak na ito ni Rizal ay isang matapang na pagsubok na magbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na magsimula mula sa magkaroon ng isang mas maayos at maginhawang buhay. His mission was successful. Nang bumalik si Rizal mula sa Sandakan, nakuha niya ang pagkaroon ng suporta mula sa mga otoridad ng Britanya para sa kanyang plano na pagtatag ng kolonyal Pilipino sa North Borneo. Ang tagumpay ng misyon na ito ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na maisakatuparan ang kanyang layunin na matutulungan ng mga Pilipino na magsimula muli sa isang lugar ng kalayaan at kasarinlan. Bagamat hindi natuloy ang plano, ang pagkaroon ng suporta mula sa Britanya ay isang malaking hakbang sa pagtulong sa mga Pilipinong naging biktima at pag-aapi ng mga kolonyalistang Espanyol. The British authorities of Borneo were willing to give the Filipinos colonists 100,000 of the clan of beautiful harbors and good government for 999 years free of all charges. Ito ay isang napagandang alok mula sa mga Britanyang bilang bahagi ng kanilang pagtanggap at suporta sa plano ni Rizal. Sa alok na ito, magkaroon ang mga Pilipino isang malawak na pook na lupain kung saan maaari nilang itaguyod ang kanilang bagong pamumuhay na malaya mula sa mga pag-aapi ng mga Espanyol. Ang magandang at makatulong sa kalakalan at maayos na pamahalaang magbibigay ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang bagong kolonya. Ang 999 taon ng kalayaan mula sa bayarin ay isang matinding benepisyo na magbibigay daan para sa isang mas maginhawa at makatarungang pamumuhay para sa mga Pilipino. By April 20, he was back in Hong Kong. Matapos matagumpay ang misyon niya sa Sandakan upang makipag-ayos sa mga otoridad ng Britanya para sa pagtatag ng kolonya Pilipino sa North Borneo, nagbalik si Rizal sa Hong Kong upang ipagpatuloy ang kanyang medikal na practice at makipag-ugnayan sa mga kapwang Pilipino sa lugar. Ang kanyang pagbabalik sa Hong Kong ay nagmarka sa isang panibagong yugto sa kanyang buhay bilang doktor at leader ng mga Pilipinong naglalayon ng kalayaan at magandang kinabukasan. Rizal France in Europe enthusiastically endures her Borneo colonization project. Ang mga kaibigan ni Rizal sa Europa ay may malasakit sa kanyang layunin para sa mga Pilipino ay tumatanggap sa kanyang plano ng buong malugod. Pinupuri niya ang matapang at makabayan niyang hakbang at magbigay ng bagong oportunidad sa kalayaan sa mga Pilipinong naapektuhan ng pamahalaang kolonyang Espanya. Ang kanilang entusiasmo at suporta ay nagpapatuloy ng pagtitiwala nila sa kakayanan ni Rizal at layunin niyang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng isang bagong kolonya na magiging malaya at maunlad. Lopez Haina expressed his desire to join the project and wrote to Rizal saying, "I have the great desire of joining your reserve. Made there a piece of land where I can plant a sugar cane. I shall go there to dedicate myself to the cultivated sugar cane and making a sugar."
Ipinapakilala ng liham na ito na malalim na interes ng dedikasyon ni Lopez Haina sa plano ni Rizal na magtatag ng isang kolonyang Pilipino northward na nais niyang makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng kolonya sa pamamagitan ng pagtatanim ng tubo at paggawa ng asukal sa isang mahalagang industriya noong panahon na iyon. Ang kanyang alok ay isang patunay ng kanyang tiwala kay Rizal na pagnanasa niyang makapag-ambag ng proyekto na makabayan at makatarungang pamumuhay para sa mga Pilipino. Hidalgo, on the other hand, objective to the colonizations project, saying, "This is idea about a Borneo is not good. Why should we leave the Philippines? This is a beautiful country of ours." And beside that, we will people say, "Why we have made all these sacrifices? Why should we go to the foreign land without first exerting all the means of the welfare of the country which nurtured us for our cradles? Tell me that." Ang pagtutol ni Hidalgo ay nagpakita ng kanyang malay na pagmamahal sa Pilipinas at ang kanyang paniniwala na ang mga Pilipino ay hindi dapat umalis sa kanilang sariling bansa na hindi pa sila makagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas. Nais niyang pagtuunan ang pansin ang mga isyong loob ng bansa na gamitin ang kanilang lakas at sakripisyo upang magtagumpay dito, sa halip na tumakas o maghanap ng solusyon sa ibang lugar. Ito ay isang tapat at nanais na mapagbuti ang bansa at makita ang halaga ng pagtutok sa sariling bayan. The infamous whaler whom the Cubans called the Vultures was relieved of his gubernatorial office. General Mariano Whalers naging tanyag dahil sa kanyang brutal na pamahala sa Cuba, kung saan ipinataw niya ang mga malupit na hakbang na nagdulot ng matinding paghihirap sa mamamayanan. Dahil dito, natanggap siya sa matinding Kristyanismo mula sa mga Kubanong nag-aklas ng mga ibang bansa. Kaya sa kabila ng kanyang posisyon sa gobyerno ng Espanya, siya ay pinatasik mula sa kanyang tungkulin. Ang pamamahala ni Wheeler ay naging simbolo ng kalupitan ng paabuso ng mga colonial na officials. A new government general Eugene Despujol, the Count of the Caspi, announced the Filipino people find program of governments. Si Despujol bilang bagong gobernador na napakilala sa isang programa ng pamahalaan na naglalayang mapabuti ang kalagayan ng bansa. Bagamat ang layunin ng kanyang mga hakbang upang mapagbigay ng mga benepisyo sa mga Pilipino, ng ilan sa mga hakbang ito ay kadalasang kinukontra o pinag-iisipan ng mabuti ng mga Pilipino. Dahil sa patuloy na pagkakolonya ng Pilipinas ay ang kontrol ang mga Espanyol sa bansa. Ang anunsyo niya ay maaaring isang pagtatangka upang mapaganda ang imahe ng pamahalaang Espanyol sa harap ng mga Pilipino. Ngunit nagpatuloy ang mga hinaing mga mamayan hinggil sa kanilang kalayaan at karapatan. Rizal sent him a letter of felicitations dated December 23, 1891, and offering his cooperation, but instead, the governor did not even acknowledge receipt of his letter. Sa liham na ito, nais ni Rizal na ipakita ang kanyang paggalang at pag-asa na magkaroon ng maayos na ugnayan sa bagong gobernador at nag-alok sa kanyang tulong para sa kapakanan ng mga Pilipino. Gayunpaman, hindi pagkilala o pagtanggap ng gobernador sa liham ni Rizal ay isang sinyalis ng kawalan ng interes o pagtanggi ng mga Sohestenyong isang Pilipinong intelektual na doktor. Ang hindi pagkaroon ng tungo nagpapakita ng patuloy na paghiwalay sa mga otoridad na mga makapabago at progresibong idea ni Rizal. Rizal wrote a second letter dated March 21, 1892. In these second letters, he requested the Governor-General permit the landless Filipinos to establish themselves in Borneo. Sa ikalawang liham na ito, ipinahayag ni Rizal ang kanyang layunin na matulungan ang mga Pilipinong walang lupa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magsimula ng bagong buhay sa Borneo, isang lugar na may kalayaan mula sa mga pag-aabuso ng pamahalaang Espanyol. Ninais niya magkaroon sila ng lupang masakop at pamumuhayan upang mapabuti ang kanilang mga kalagayan at magkakaroon ng mas maginhawang buhay. Gayunpaman, tulad na sa unang liham, ang pagtanggap sa kanyang mga suhestiyon ay hindi matamong mula sa gobernador.
This result did not give Rizal the continuity of replies. Instead, he noticed that Spanish Consul General Hong Kong to tell Rizal that he could not approve the Filipino immigration to the Borneo, alleging that the Philippines lack of laborers and it was not very patriotic to go off of cultivate foreign soil. Ang pagtanggi ni Despuzal sa alok ni Rizal ay nagpatunay na patuloy na aalingan sa pagtutol sa mga progresibong idea ni Rizal. Sinabi niya sa mga Pilipino ay kailangan ng mga manggagawa upang matustusan ang pangangailangan ng bansa, kaya't hindi maaaring ang magpadala ng Pilipino sa ibang bansa. Bukod dito, tinutuligsan niya ang ideya ng pag-aalaga sa ibang lupa bilang isang bagay na hindi makabayan na nagpapakita ng pag-aalilangan ng mga layunin ni Rizal sa pagtutok ng gobyerno sa Espanya sa pangangailangan ng kanilang interest. He wrote ang mga karapatan ng tao o Tagalog o Translation of the Right of the Man, proclaimed by the French Revolution in 1789. Sa pagsasali ng dokumentong ito, layunin ni Rizal na ipabatid sa mga Pilipino ang kanilang likas na karapatan bilang tao, karapatang mabuhay, maging malaya, mapagpahayag sa loobin at mamuhay ng may dangal. Ginagawa niya ito upang gisingin ang kamalayan ng mga kababayan niyang hingil sa mga karapatang inaagaw o inilalabag ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Isa ito ang hakbang ni Rizal upang mapalaganap ang idea ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at katarungan sa isipan ng mga mamamayan ng Pilipino. About the same time, 1891, he wrote a la Nación España to the Spanish nation, which is appeals to Spain to right the wrongs done the Calamba tenants. Sa sulating ito, hinimok ni Rizal ang Espanyol na kilalanin ang pagdudurusa ng kanyang mga kabayan, lalo na sa mga magsasaka sa Calamba na sa pilitang pinaalis at pinapahirapan dahil sa kanilang pagsisikap at ipaglaban ng karapatan sa lupa. Isinulot ni Rizal ang layuning gisingin ang konsensya ng mga Espanyol upang kumilos at magbigay ng katarungan sa mga naaping Pilipino. Ipinakita rin dito ang kanyang pananampalataya sa posibilidad na reforma sa ilalim ng kolonyal sa pamahalaan sa kabila ng ulit-ulit na pang-abuso sa kanyang mga kababayan. Another proclamation entitled Sa Mga Kababayan, To My Countrymen, portrayed in December 1891, explained the Calamba agrarian situations. The kanyang sulat nilina ni Rizal kung paano inabuso ang mga fraile ng mga kolonyal sa pamahalaan ang mga magsasaka sa Calamba, kabilang ang mga sapilitang pagbayad ng mataas na upa sa lupa at pagpapalaya sa kanilang kahit matagal na silang ninirahan at nagsasaka roon. Nilalayo ng pahayag na ito na ipabatid sa mga Pilipino ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari at gisingin ang damdamin ng mga kabayan na makikiisa ng sambabayanan sa laban para sa katarungan. Isa rito ang panawagan para sa pagkakaisa sa pagtatanggol at karapatan ng mga inaaping mamayan. Rizal contributed articles to the British daily newspaper, the Hong Kong Telegraph, whose editor, Mr. Blaser Smith, was his friend. Sa pamagitan ng mga artikulong ito, isinapubliko ni Rizal ang isyong kinaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang kolonyal sa Espanya, tulad ng kawalang katarungan, pang-abuso ng mga opisyal at kalagayan ng mga magsasaka sa Calamba. Ginamit niya ang mga plataporma ito upang maiparating sa pangdaigdig na mambabasa sa sitwasyon sa Pilipinas, lalo na sa mga bansang mga may kalayaan. Sa tulong ni Blaser Smith, nagkaroon si Rizal ng mas malawak na paraan upang ipaglaban ang karapatan sa mga Pilipino at ipagkalat ang kanyang mga hadikain para sa reforma. Next, in March 2, 1892, Rizal wrote on a visit to La Victoria, goal of account of his visit to colonial prison of Hong Kong. In this article, he contrasted a cruel Spanish prison system with a modern and more human prison system. Sa artikulong ito, isang banayad ngunit matalim na batiko sa sistemang kolonyal sa Spanish at panawagan para sa reforma at makataong pagtrato sa mga bilanggo. Isa rin itong
paraan ni Rizal upang ipakita ang mga magbasa kung paano dapat ituring ang mga tao kahit sila ay nakakulong ng may dignidad at katarungan. He wrote an article entitled A Conversation to the British North, Borneo Party Familias de los Philippines, Conversation of British North of Borneo from Families from the Philippines Islands to Ilocadates in Borneo Colonization Projects. Isinilat ni Rizal ang artikulong ito upang ipaliwanag ang kanyang panukala ng magtatag ng isang komunidad ng mga Pilipino sa Hilagang Borneo. Sa ilalim ng proyektong ito, balak niyang ilipat ang mga pamilya mula sa Philippines lalo na sa mga kanyang lalawigan sa Calamba, Laguna sa pinapahirapan ang mga Fraile upang doon manirahan, magbungkal ng lupa at mamuhay ng may kalayaan at dignidad. Inasahan ni Rizal na ang pamagitan ng proyektong ito makalalaya ang kanyang mga kababayan sa pamanyal sa sistemang kolonyang Espanya at magkaroon sila ng pagkataong umunlad sa ilalim ng mas maayos at magkataong pamamahala ng mga British Borneo. Sa artikulong ito, inilahan ni Rizal ang mga benepisyo sa paglipat, mas malawak ang lupang magsasaka, mas kaunting diskriminasyon. May 1892, Rizal made up his mind to return in Manila. Sa buwan ng Mayo taong 1892, nagdesisyon si Rizal na bumalik sa Philippines mula sa Hong Kong matapos ang ilang buwang panatili sa ibang bansa. Pinili niyang harapin ang anumang panganib at ipagpatuloy ang kanyang hadikain para sa reformang pagbabago sa kanyang bayan. Ang kanyang pagbabalik sa isang matapang na hakbang lalo't na alam niya siya ay mahigpit at pinabantayan ng mga otoridad sa Espanya. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa bayan at kahandaang magsakripisyo para sa kapakanan ng mga Pilipino. The decision was spread of the following: to confer with government disposal regarding his Borneo's colonization project upang makipagpulong kay Gobernador Disposal tungkol sa kanyang proyekto sa colonization sa Borneo. Isa sa mga pangunahing layunin ni Rizal ang kanyang pagbalik sa Maynila ay talakayin ang kanyang plano na ilipat ang mga pamilyang Pilipino sa Hilagang Borneo. Mahalagang makipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng gobernadors kabila ng mga gobernador disposal upang maipagtuloy ang proyekto at mapag-usapan ang mga detalyeng plano. To establish the Lega Filipina in Manila upang itatag ang Lega Filipina sa Maynila. Isa sa mga layunin ni Rizal ang pagbalik sa Pilipinas ay pagtutok sa pagtatag ng Lega Filipina sa isang samahan na naglalayong magsulong sa reforma sa kalayaan para sa mga Pilipino. Sa samahan ay magsisilbing layuning plataporma at pagkakaisa sa mga Pilipino upang mataguyod ang karapatan at magsasagawa ng mga hakbang para sa pagbabago sa ilalim ng pamahalang Espanyol. To prove that Eduardo de Leyte was wrong to attacking him in Madrid, he being a comfortable slave in Hong Kong kung had abandoned the country's coast. Upang patunayan ni Manuel Eduardo de Leyte na inakusahan siya ng Madrid na iniwan niya ang layunin ng bansa dahil sa pagiging comfortable na ligtas ng Hong Kong. Isang matinding akusasyon na inahain ni Eduardo de Leyte, isang kalaban ni Rizal, ang nagsabing hindi nakikialam si Rizal sa laban para sa kalayaan ng Pilipinas dahil sa kanyang kaligtasan at buhay sa Hong Kong. Dahil dito, nais ni Rizal ipakita na siya ay patuloy na nagbibahagi at handang magsakripisyo para sa bayan, kaya't nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas upang ituloy ang kanyang mga layunin para sa kalayaan at reforma. Let's Attack, which was printed in La Solidaridad on April 15, 1892, portraying Rizal was a cowardly, egoistic, opportunities of patriot in words only. Noong April 15, 1892, lumabas sa bahayan ng La Solidaridad na isang artikulo na si Eduardo de Leyte ay matinding bumatikos kay Rizal. Sulat na ito inilaraw ni Rizal bilang duwag na makasarili at opportunista sa isang taong makabayan lamang sa salita pero hindi sa gawa. Ipinahiwatig ni Leyte habang ang iba ay lumalaban, si Rizal ay nanatiling dita sa Hong Kong at walang ginagawa para sa kilusang reforma. Rizal protested to Del Pilar, saying, "I am more convicted that yourself to be carried away, friend or enemy, if the article has harmed me, if would
harm the interests of the Philippines. Who knows, however, after all, it was the best. It was shaking me awake, and long after a long silence, I enterfold on I am going to activate the propaganda again and 45 Lega. Nagpadala si Rizal ng liham kay Marcelo H. de Pilar upang ipahayag ang kanyang pagtuto sa artikulong lumabas sa La Solidaridad na mabati ko sa kanya. Ayon kay Rizal, ang paninira ng kanyang kaibigan man o kaaway hindi lamang sa isang siya ang masasaktan kundi pati ang layunin para sa kalayaan ng Pilipinas. Gayunpaman, sinabi rin niyang baka may mabuting naidulot ito sa nagising siya muli sa panahimik at ngayon ay muling babalik sa pakikibaka at pinahayag din niya ang layunin muli sa buhayin ang kilosang propaganda at palakasin ang Lega Pilipina para sa ikabubuti ng bayan. Top 1C, Rizal confidently on May 23, 1892, I am very sorry that Del Pilar allowed the article to be published because it will lead me be believed that there is really a schemes among us. I believe that will have little misunderstanding and personal differences among ourselves without excavating them. Public as for myself, I always welcome a criticism because they improve those who will be improved. Noong Mayo 23, 1892, sumulat si Rizal kay Manuel de Ponce at ipinahayag ang kanyang salubing tungkol sa pagkakalathala ng mapanirang artikulo sa La Solidaridad. Ayon sa kay Rizal, nalungkot siya sa pinayagan ni Del Pilar ang mailathala ang artikulo dahil sa maaring maniwala ang maraming tao na may hidwain o pagkakabahala bahaging hanay ng mga Pilipinong magtataguyod ng reforma. Sinabi rin niya na maaaring magkaroon ng kaunting hindi pagpunawaan at personal na alitan sa pamagitan nila, pero hindi ito sa kailangang ipakita sa publiko dahil nakasama ito sa kilusan. Dagdag pa niya, tinanggap niya ang mga Kristyanismo basta't ito ay katulong sa kanyang pag-unlad bilang isang tao o leader. Para kay Rizal, ang mga puna ay oportunidad upang mas mapabuti ang sarili, lalo na para sa mga taong bukas sa pagbabago. On June 19, 1892, he spent his 31st birthday in Hong Kong. Noong Hunyo 19, 1892, ipinagdiwang ni Jose Rizal ang kanyang ika-31 na kaarawan sa Hong Kong. Sa kabila ng pagiging malayo sa sariling bayan, ipinapatuloy niya ang kanyang mga layunin para sa kalayaan at reforma sa Pilipinas habang nasa ibang bansa. Eventually, he had a premonitions hit that for the following day, June 20, he wrote 2 letters which is showed incredible in each envelope to be opened after my death and give them his friend to Dr. Marquis of safekeeping. Kinabukasan ng Hunyo 20, tila may kutob si Rizal na siya'y mamatay dahil sa sumulat siya sa dalawang liham na isinilyuhan at nilagyan ng tagubiling bubuksan lamang pagkatapos ng aking kamatayan. Ang mga liham na ito ay kanyang inaabot sa kaibigan na si Dr. Lorenzo Marquis upang itago na ingatan. Pinapakita nito ang handang si Rizal na mga maaring panganib sa kanyang harapin sa pagbabalik sa Pilipinas, kabila ng mga posibilidad na pagkamatay. The first letter was addressed to my parents, patrons, and friends is all follow. The affection that I have ever professed, you suggest this step and time alone tell whether or not it is sensible. The outcome judging according to the consequences, but whether the result favorable and unfavorable. It may always be said the duty urged me, so I die in doing it will not matter. I realize how much suffering I have caused you. I do not regret what I have done. Rather than it I have begin over again, I should just the same. For what I have done has been only in pursuit of my duty. Gladly do I go expose myself in peril, not expectations and misdeeds. For in the matter I believe myself a guiltiness of any, but to complete my work, and so that myself may offer the example which I have always preached.
Ang liham na ito ay nagpapakita ng matibay na panindigan ni Rizal sa kanyang misyon para sa kalayaan at katarungan ng bayan. Ipinakita nito ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya sa kanyang mga prinsipyo kahit alam niya ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay maaaring magdulot sa kanyang panganib. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing paalala sa dedikasyon at sakripisyo para sa bayan at ang kanyang hangarin maging halimbawa ng tapang at pananagutan. Sa liham na ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipino na nagpapakita na di mabilang ang sakripisyo at pagmamahal ni Rizal sa kanyang bayan at sa kanyang pamilya. A man ought to die for duty and his principles. I hold fast in every idea which I have advanced as to conditions and futures of our countries, and show willingness to die for it will even more willingly to sacrifice or secure justice and peace for you, with a pleasures than a risk life to save so many innocent persons, so many nieces and nephews, so many children of friends and children too of others who are not even friends, who are suffering on my account. What I am, bachelor particular without family and sufficient and undeceived of life. I had many disappointment and futures before me gloomy, and will be gloomy if light is not illuminate its return of better day for my native land. On the other hand, there was many persons full with hope and ambition, who are perhaps might be happier if were I dead, and then I hope my enemies would be satisfied and stop persecuting so many entirely innocent people. To certain extent their hatred injustifiable to myself and my friends and relatives. So, ang isang tao ay nararapat na mamatay para sa tungkulan ng kanyang prinsipyo na pinahawakan ko ay bawat idea ng aking pinahayag tungkol sa kalayaan na hinahanap ng ating bansa. At handa akong mamatay para dito at may handang pang-isakripisyo ang lahat upang makamit ang katarungan at kapayapaan para sa inyo. Masaya ko rin ipinapaliban ang buhay ko upang iligtas ang maraming inosenteng taong maraming pamangkin, mga anak, mga kaibigan at mga iba pa. Hindi kilalang nagsakripisyo dahil aking dahilan. Ano ako? Isang binatang halos walang pamilyang may sapat na kaalaman ukol sa buhay. Nakaranas ako ng maraming kabiguan at hinaharap na aking naharap ay madilim at magiging madilim po ito kung hindi sisiko ang liwanag sa isang bagong umaga para sa aking inang bayan. Sa kabilang banda, marami ding tao ang puno ng pag-aasa ng ambisyon na marahil ay magiging mas masaya kung ako ay mawawala at sana ganun ding paraan. Matuwa ang aking mga kaaway at titigil sa pag-uusig ng mga inosent tao. Sa isang paraan sa kanilang galit at maaaring maintindihan ko, lalo na sa pagtungkol sa aking sarili, pati na rin sa aking mga magulang at kamag-anak. The second letter was addressing to the Filipinos, and it was fellow. The step which I am taking of rather than I am to take, undoubtedly risky and unnecessary to say that I have considered it for some time. I understand that I almost every one of opposed it, but I know almost hardly anybody else understand what it is my heart. I cannot leave of saying many suffering unjust persecution of my account. I cannot bear the sight of my sister and their numerous families treated like a criminal. I prefer to death and cheerfully shout a request like a free so many innocent persons from such as unjust persecutions, and appreciate the fact that I am present the features of our country gravitates in some degree around me. That I am me that many well felt trapped of those many are some wishing for my fall. But what of it? I hold duties to conscience. Above all else, I have obligation to the families who suffered, to my aged parents, whose sighs strike me to the heart, I know. Sa liham na ito, ipinahayag ni Rizal ang kanyang matibay na panindigan at pagmamahal sa kanyang bayan. Bagamat alam niyang mapanganib ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas, pinili niyang harapin ito upang ipagtanggol ang mga inosenteng Pilipino na nagdurusa dahil sa kanya. Ipinakita rin niya ang kanyang mga handang eksakripisyo sa sariling buhay para sa kapakanan ng nakakarami at ang kanyang paniniwala sa mga tungkulin sa konsensya at higit sa lahat. Ang liham na ito ay nagpapakita ng kabayanihan ni Rizal at kanyang walang kapantay na pagmamahal sa bayan. Ito ay isang paalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ng bayan ay nangangailangan ng sakripisyo, tapang at panindig.
that alone only that can make them happy, returning them to their native land to a peaceful life at home. I am all my parents have, but our country has many more sons who can take my place, and even though my work better, beside I wish to show those who deny us to bone of patriotism, that we knows how to die for duties and principles. What matters that if I dies for what one love for native land and being held there. If I thought that I were only resources for consummation of policy of progress in the Philippines, and were I convinced that I am countrymen were going to make use of my service, perhaps I should hesitate about taking this step, but there are others who can take my place, who can do service that are not utilized, and I am reducing to inactivity. Sa linyang ito ay pinahayag ni Rizal ang kanyang matinding pagmamahal sa kanyang pamilyang bayan. Bagamat alam niya ang kanyang pagbabalik ay maaaring magdudulot sa kanyang kamatayan, binili niyang bumalik upang wakasan ang pagdurusa sa kanyang pamilya at kababayan na inuusig dahil sa kanya. Ipinakita rin niya ang kanyang paniwala na ang tunay na makabayan ay handang mamatay para sa kanyang tungkulin sa prinsipyo. Para kay Rizal, ang kamatayan ay walang halaga kung ito'y para minamahal sa bayan at sa mga mahal sa buhay. Sa huling ipinahayag niya, hindi siya ay tanging pag-asa ng bayan, may iba pang Pilipino na maaaring ipagpatuloy ang kanyang mga hadikain at gawain para sa kabuti ng bansa. Ang kanyang pagbabalik ng posibleng kamatayan isang sakripisyo para sa mataas ng layunin, ang kalayaan at kapakanan ng Pilipinas. Ang liham na ito ay isang patunay ng kabayanihan ni Rizal at kanyang walang kapantay na pagmamahal sa bayan. Ito ay isang paalala sa atin na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nangangailangan ng sakripisyo, tapang at panindigan. The Spanish Consul General said a telegram to the Governor's disposal that the victim is a trap. Matapos umalis si Dr. Rizal mula sa Hong Kong patungo sa Manila noong Hunyo 21, 1892, pinadala ng Spanish Consul General Hong Kong kung saan isang telegram sa Governor General alleged disposal na nagsasabi ang biktima ay nasa bitag. Ibig sabihin nito si Rizal ay nahulog sa kanilang plano na siya ay takpin sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Bagamat binigyan siya ng safe contact of garantiya ng pagkaligtasan sa pamahalang Espanyol. Ito ay tila isang panlinlang upang mahingkayat siya ay bumalik sa bansa. On the same time, secret case of fall of Manila against Rizal and his followers for anti-religious and anti-patriotic agitations. Parehong araw ng Hunyo 21, 1892, isang lihim ng kaso ng isinampa ng Manila laban kay Rizal ang kanyang mga tagapagsunod dahil sa umano'y anti-reliyoso at anti-patriotikong pag-aasa. Ang banging itong papakita ng sagwatan ng autoridad upang ikulong si Rizal sa kabila ng kanilang mga pangakong proteksyon. This also ordered his secretary Luis de la Torre to find out if Rizal as naturalized a German citizen as a humor so that he might take proper actions against who had the protection of strong nation. Pinagutos ni Governor General Disposal sa kanyang kalihim na si Luis de la Torre na alamin kung si Rizal ay naturasadong mamaya ng aliman niya. Alisunod ng mga umiikot na chismis kung totoo man itong maging masilan ng sitwasyon para sa pamahalang Espanyol. Dahil sa pag-aresto sa isang mamayan na isa ay makapangyarihan sa bansa tulad ng Alemanya ay maaaring magdulot ng international tension. Meanwhile, Rizal and his sister were peacefully crossing China Sea. They were fully unaware of Spanish duplicity. Habang lahat ito ay nagaganap, si Rizal ang kanyang kapatid na si Lucia ay payapang tumatawid sa dagat ng China. Walang kamalay-malay na ang lihim ng plano at panlang ng pamahalang Espanyol laban sa kanila. Ang kanilang pababalik sa Pilipinas ay batay sa tiwala at pinangakong proteksyon na huli ay naging isang bitag.